difference na yung sorrow dito sa world is magbe-bring siya ng kasalanan, which is yung sorrow na naranasan natin sa Panginoon, which kalapit doon ang presensya ng Panginoon, like yung mockery. Alam mo ba yun? Nangyayari yun lagi, sinasabi nila Tito at Tita, lagi ko silang naririnig na tuwing nag-message si Tito, sinasabi niya, ganito yung naranasan namin. So, see yung mga experiences nila about doon sa godly sorrow na yun, napalitan ko ng sobrang blessing sa kanila, spiritually, financially, and all aspects of their lives. Amen? So, kung nagsasuffer man tayo emotionally, spiritually, and God wants us na we draw nearer to Him. Kasi, alam nyo, mga kapatid, the more we draw near to our Lord Jesus Christ, the more we talk to Him, ang dami niyang gustong sabihin sa atin, pero tayo lang yung lumalayo. Amen? So, God wants us na dapat tayo yung lumapit sa Kanya. Hindi naman pwede na yung Diyos ang lalapit sa atin. Kaya sabi nga ni Tita noon, natatandaan ko pa yun nung nagpa-Bible study kami dito sa bahay nila dito. Sabi niya, God ay hindi ikaw ang nakakamiss sa Lord, kundi si God ang nakakamiss sa atin. Amen? So, the moment na nakakalimutan na natin si Lord, let us draw near to Him. Dapat be prayerful, be devoted to Him kasi we are nothing without
Lord God, not because we are winning, Lord. Not because we are favored. Not because we have the victory. Not because we solve our problems, Lord. Lord, we worship you. We glorify you because you are God. You are the Lord of hosts, my God. You are, Father, the creator of heavens and the earth. You are the sovereign God. You are the Almighty. You are the all-powerful God, Father. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you for your presence, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you so much. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, for intervening today, Lord Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Lord, we raise our hands unto you, Lord Jesus. Hallelujah. We raise, Father, our hands. We raise our voice, Father, to say, napakabuti mo, Panginoon. Kulang ang aming mga awit. Kulang ang aming mga salita. Lord God, you describe, Panginoon, kung ang aming pasasalamat sa iyo, Lord Jesus. Kulang, Panginoon, Lord Jesus. Kulang ang aming mga iyak, Panginoon. Kulang ang mga bilibid, Lord God. Hallelujah, Jesus. Kulang ang Panginoon. You are beyond, Father. You are beyond. You are beautiful beyond description, Lord Jesus. Hallelujah. Father Jesus. In your presence, hallelujah, we can say nothing. I just want to bow down in your very presence. I just want to bow down in your very presence, Lord. Come on, church. Let us dwell in the very presence of God. We are not just in a building. We are in the very presence of God. And let us feel through faith. Jesus is with us. Hallelujah, Jesus. Let us listen to the voice, the whisper of the Holy Spirit in us. Jesus, hallelujah. Hallelujah, hallelujah to your name. You are God. You are the sovereign God. You are the Lord of lords. You are the King of kings. You are the one who created nothing. You are the one who created everything out of nothing, Lord Jesus. Hallelujah. You are Lord Jesus. We worship you. We glorify you. Hallelujah. I worship you, Father, Lord God. Walang salita pa, Lord, na tapos sa aking maging
Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon at sa patuloy po na tumatangkilik at nanonood sa gawain na ito ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ginigiliw. Ang pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito ay patungkol po sa isang halimbawa ng pagpapakumbaba na ang naging ehemplo dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Bago po natin babaybayin ang mga pangyayari na ito sa mga huling yugto ng ating buhay, sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, ay suksay mga ginigiliw. Ito ang kanyang huling araw, huling linggo ng ating Panginoong Jesucristo, na kung saan sa kanyang mga huling araw, ipinamalas pa rin niya ang mga ehemplo at halimbawa ng pagpapakumbaba, mga ginigiliw. No? Makikita rin po natin dito na bago po yan, binigyan pa rin ng ating Panginoong Jesucristo ng tinapay ng buhay ang isang alagad na nagkanulo sa kanya. No? Yung isang nagtaksil sa kanya, mga ginigiliw, na iyon ang napag-aralan natin ng isang linggo. Kasi ito na yung mga huling araw ng ating Panginoon bago siya ipako sa krus, mga ginigiliw. So, ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo, no? Tinawag pa rin niya yung kanyang mga 12 alagad na kabilang dito si Judas, no? Na nagpartake, tumanggap ng tinapay ng buhay. Na yung buhay na yon, walang iba kundi ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit, no, ipinagkanulo, ipinagkaila ni Pedro, ipinagkanulo ni Judas, binigyan pa rin niya, pinagkalooban pa rin niya sila ng tinapay ng buhay. Nakibahagi pa rin sila sa kanyang kamatayan, mga ginigiliw. No? Katulad din po sa ating mga ginigiliw. No? Na kung minsan, kahit ipinagkakaila natin, ipinagkakanulo natin ang ating Panginoong Jesucristo, na hindi lang si Judas ang nagkakanulo sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, kundi tayo din minsan sa ating buhay, mga ginigiliw. Paano ba natin ipinagkakanulo sa ating Panginoon? Ipinagkakanulo natin, ipinagkakaila natin ang ating Panginoong Jesucristo kung tayo, bumabalik pa rin tayo sa ating mga ginagawang kasalanan. Opo. Yan ay isang paghuhudas sa ating Panginoon. Hindi lang si Judas. Ay, sinudas niya si Kristo. Tayo din. Hinuhudas din tayo. Diba? Ibinibigay ng Panginoon ang mga ehemplo na ito upang ito ay maging ilaw sa ating buhay. Na wag na nating ipagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya po sa kanyang salita, sapagkat wala nang ibang handog na maiaalay pa umuli. Sabi niya po, mga ginigiliw, sapagkat minsan nang naialay ng Diyos ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Yun po ang sinasabi niya po sa Hebreo, mga ginigiliw. Then, another one, yung sinabi niya na pag bumabalik pa tayo sa ating mga kasalanan, we are putting again Jesus Christ into shame. Diba? Opo, we are putting again Him into shame. Ipinapahiya na naman natin, ipinapako na naman natin muli siya sa krus, mga ginigiliw. Tapos na niya, ginawa na niyang lahat para sa ating mga kasalanan. Sana
wag na nating balikan yung mga dating ginagawa natin, yung mga kasalanan na ginagawa natin sapagkat pag inuulit-ulit natin ang mga bagay na ito, yung mga dating ginagawa natin, we are putting again Jesus Christ into shame. Ipapaintay laing na apo kapsat. Ilan lang satay manin na apo Yesu Kristo kapsat. So nga, sakbay nga garamit tayo, itimay sa kabanag nga pakapergan, pakadadaklan, itinagan nga po Yesu Kristo, at panunod tayo, timaminri ko. Si kakadimanin, may saka kadimanin nga manghudas kanya na, may saka manin kadadige Romano nga napanangilan sa kanya na, kapsat. Si tay kadimanin, di ba pangmangilan sa kanya na, kapsat. Di ba? Tayo na naman ba magtataksil sa kanya, mga ginigilew? Opo. Diba? Yung na isang uri ng pagtataksil, yung pagpabalik natin muli sa kasalanan mga ginigiliw. Imagine, no? Pwede lang naman niya sanang Judas, kasi si Judas kasi ang finance officer nila. Judas, mabaling nga mapangkapelang gumatang tikanan tayo. Unahan na kuma, baunan na kuma, tapumano pelang kuma ni Judas eh. Paalisin na sana si Judas para hindi siya makibahagi sa mga tinapay ng buhay na yun na sumisimbolo ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pero, hindi niya ginawa yun. No? Hindi po ginawa yun ng ating Panginoong Jesucristo. Kahit pinagtaksilan siya ng isang pinakain niya sa kanyang palad, mga ginigilig. No? Minahal pa rin niya. Ipinakita pa rin niya yung walang katumbas na pagmamahal na mas mataas pa sa kalangitan, mas malawak pa sa mga oceans deeper than the sea, mga ginigilig. Diba? Kaya nga sinabi niya na God demonstrated His love for us. Ipinakita niya, ipinamalas niya ang kanyang pagmamahal sa atin even when we were still sinners. Minahal na tayo ng Panginoon, mga binigiliw. No? Binigyan pa rin niya ng tinapay si Judas. Binigyan pa rin niya ng tinapay na nagbibigay buhay. Ganun ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit patuloy tayong gumagawa ng kasalanan, anak, tanggapin mo ang tinapay ng buhay. Ipinagkakalog pa rin ng Panginoon ng kanyang tinapay ng buhay sa atin hanggang ngayon, mga ginigiliw. Hanggang ngayon. Ibinibigay pa rin niya ang kanyang tinapay ng buhay. At sa mga huling yugto ng kanyang buhay, huling linggo ng kanyang buhay, bago siya ipako sa krus, bago siya mamatay at muling mabuhay, mga ginigiliw. No? Tinipon na naman niya ang kanyang mga alagad. Tinipon niya ulit. Mga ginigiliw, anong ginawa niya? No? Bago yung Last Supper, tinipon niya ulit ng kanyang mga alagad. Pinakain niya hinugasan niya ang kanilang mga paa. Diba? Hinugasan niya ang kanilang mga paa. Nang paghuhugas ng paa na ito ay isang ehemplo at halimbawa ng pagpapakumbaba. Diba? Pagpapakumbaba. Imagine, no? Alam niyo kung bakit hinugasan ng ating Panginoong Jesucristo ang paa ng kanyang mga lagad. No? Alam niyo sa bansang Israel, mga ginigiliw, no? Ang ginagawa ng mga lingkod, no? Yung mga katulong nila, hinuhugasan nila yung paa ng kanilang mga amo. Hinuhugasan po nila. Ganun po bilang pagkilala nila sa kanilang amo, yun ang ginagawa nila. Pero sa ating Panginoon Jesucristo, mga ginigiliw, na isang tao na nagkatawang Diyos, tinawag niya ang mga 12 alagad. Yung nagkagulo, nagtaksil sa kanya, tinawag pa rin niya. Ipinakita pa rin niya yung halimbawa ng pagpapakumbaba. Imagine that. Napagandang ehemplo ng ginawa ng ating Panginoon Jesucristo na hindi maintindihan ni Pedro noong una. No, hindi niya maintindihan noong una, mga ginigiliw. Pero kalaunan ay naiintindihan din niya na ang paghuhugas ng paa
ito ay isang halimbawa ng pagpapakumbaba, mga ginigiliw. No? Alam nyo yung kung bakit maraming nagkakaroon ng kaguluhan, nagkakaroon ng gera sa mga iba't ibang bansa dahil wala sa kanila ang pagpapakumbaba. Nakikita na natin ang nangyayaring gera sa ibang mga lugar, mga ginigiliw. Nagpapatayan sila, hindi na lang tinitignan kung sino yung maapektuhan sa gera na ito, mga ginigiliw. May mga bata, matanda, marami ang namamatay. Mga ginigiliw. Dahil lang sa pride. Dahil sa kawalan ng pagpapakumbaba. Mga ginigiliw. Diba? Hindi lang po yan. Nangyayari din ito sa pamilya. Alam nyo, sa pamilya, ang daming naghihiwalay na mag-asawa. Bakit? Yung mga anak. Diba? Yung mga anak, mga ginigiliw. Dahil sa pride ng magulang, mga ginigiliw. Ano pa? Ang pinakamasaklap na pangyayari dito sa buhay ng mga Kristiyano. Katanggap-tanggap pa yon kung sa pamilya. Ang pinakamahirap, yung kapwa mo mismo Kristiyano ay hindi marunong magpakumbaba sa kanyang kapwa. Sila pa mismo ang umuusik, sila pa mismo ang nagpe-persecute. Diba? Yung kapwa nilang Kristiyano, yun ang mahirap. Diba? Yun ang pinakamahirap na parte sa buhay ng isang Kristiyano. Sa mag-asawa, katanggap-tanggap yan sa nangyayari na yan. Pero sa mga lingkod ng Diyos mismo, yung kapwa mo Kristiyano, ang uusik sa'yo, diba? Yun ang pinakamahirap. Sila mismo ang magkakanulo sa'yo, mga ginigiliw. Kaya sabi niyo po dito, mga ginigiliw, no? Sa John 12:13, no? Bisperas noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila ay minahal niya hanggang wakas. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas na anak ni Simon Iscariote na ipagkanulo niya si Jesus. Alam ni Jesus na ibigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan at alam niyang siya ay mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Sabi niyo po, mga hinigiliw. Dito sa 5, pagkatapos naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga lagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang bewang. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi nito sa kanya, Panginoon, huhugasan niyo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sabi niya. Muling nagsalita si Pedro, hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Kung hindi kita huhugasan, wala kang relasyon sa akin. So, ang paghuhugas na ito ay isang halimbawa ng pagpapakita ng ugnayan at relasyon natin sa ating Panginoon. Diba? At sa ating kapwa Kristiyano. Na yung paghuhugas na ito ay sumisimbolo ng pagpapakumbaba. Hindi na natin kailangang i-portray pa na, malapit na ang Semana Santa, di ba? Gawin nating activity yun. Kumuha kayo ng planggana. Tapos, huhugasan ko lahat ng paa ninyo. Tapos, pagkatapos hugasan yung paa ninyo,
pag nagkaroon tayo ng konting hindi pagkaintindihan or napasaktan mo ako, mamalitin na naman kita, pagsasalitaan naman na kita ng patalikod, di ba? O, huhudasin na naman kita, di ba? Hindi po, ganoon, di ba? Hindi ganoon. Hindi na natin kailangan pang iportray yung ginawa na yun ng Panginoon. Ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon, yung pagpapakumbaba. Tapos, yung mga iba, ginagawa nila, pinipili pa nila yung hinugasan nila ng kanilang paa. Pinipili nila yung mga naka-footies pa lang, naka-pedicure, mga mayayaman, ang ibig kong sabihin. Subukan mo kayong hugasan yung paa ng mga nagbabasura. Tignan mo kung kaya mong hugasan at halikan yung kanilang paa. Ganun ang ginagawa nila. Katapos hugasan, hinahalikan. Ang mahirap, pagkatapos mong hugasan, pagkatapos mong halikan yung kanilang paa, pagkatapos lang ng ilang araw, mamalitin mo naman yung pagkatao ng taong hinugasan mo, di ba? Dapat servant ka sa lahat ng servant. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon sa Kristo. Di ba? Di ba ganyan ka? Style mo yung mga ganyan ka, pero sa loob-loob mo, punong-puno ka pala ng hinanakit at sama ng loob. Punong-puno ka pala ng galit sa puso mo. Di ba? Hindi nakikita sa actual na ganyan na gumaganyan ka lang, pero deep inside, punong-puno ka pala ng sama ng loob sa kapwa mo. Ng galit. Diba? Maraming ganoon na Kristiyano mga gumikilig. Na sila pa mismo ang magkakanulo sa'yo. Diba? Kaya, we should be a servant of the servant. If you want to be the greatest in the kingdom of God, sabi, you should be a servant of the servant. Dapat magpakumbaba tayo. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginikiliw, no, hindi niya ipinantay ang kanyang sarili sa kanyang Ama, kahit nasa kanyang kalikasan ng pagiging Diyos. Yun ang sinasabi niya po sa Pilipos 2:6-8, no? Yun ang sinasabi niya, no? Ang sabi niya sa Pilipos, di ba? Basahin natin. Dito ako magtatapos dahil mag-share si Pastora. Sabi niya dito, sa Philippians 2:6-8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, ang binabanggit dito ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Yun ang pinakamagandang halimbawa at ehemplo na ipinakita sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi niya ipinagsapilitan ng kanyang sarili na maging kapantay ng kanyang Ama. Mga ginikiliw. Maging ito man ay kanyang kamatayan sa krus. Mga ginikiliw. Diba? Kaya huwag nating tignan yung ating sarili na tayo ay nakakahigit sa iba. Mga ginikiliw. Huwag nating tignan, mas matalino ako dyan. Hindi dahil abogado ako, marunong ako sa batas. Huwag mong sabihin nga. May individual differences tayo. Kaya nga, mas papakinggan ko pa yung isang pastor na walang natapos kahit elementary lang, kaysa isang abogado kung ang pag-uusapan ay payo para sa pamilya, para sa mga salita ng Panginoon, mga Pilipino. Diba?
Kaya nga, kung isa kang pastor, di ba? Yung member mo, hindi, tanggalin natin yung tawag na member, I'm sorry. Kapatiran mo. I should say, kapatiran. Alam mo, pag may problema ang kapatiran mo, maghihiwalay sila, ano ang magiging payo mo? Okay, bayan mo, inya kede. Isinam kede, mga sawa katalo, asday, kata isuro, ganun ba ituturo? Palitan mo ng 2, 3, ganun. Ikaw ang pastor. Diba? Dapat ikaw ang tagapamagitan. Ikaw ang mag-aayos. Diba? Ikaw pa ang magiging dahilan ng paghiwalay na sige, sinang din. Hindi ganun. Mga kinikilo. Kung isa kang pastor, dapat ikaw ang mag-aayos sa kanila. Hindi ikaw ang magbubuyo sa kanila, mga kinikilo. Yun ang gawain ng pastor. Kung may problema yung mga anak mo, yung mga kapatiran mo, bayan mo, iyawa mo kinikilisakan nasin, kung alam na din. Iyawat ko, ganun na lang ba kadali di agpapanaw di may isang tao? Diba? Na iyawa mo lang takin sa satanis, guna na natangkin ulo na eh. Hindi po yun. Dito, ito ang mga limbawa na ipinakita. Kaya nga po, dito ako magtatapos. Yung ginawa ng ating Panginoong Kristo na mga bagay na ito kay Judas. Anong nangyari mga kinikilo? Sa huling sandali ni Judas, nagsisi si Judas. Kaya lang, mali ang ginawa niya dahil kinitil niya ang kanyang buhay. Nagsisi po si Judas. Nagsisi po. Nasa Mark po yun. Anong ginawa ni Judas nung nagsisi siya? Ibinalik niya ang mga pera na ibinigay sa kanya, pinambayad ng mga paring sa kanya. Ibinalik niya. Di ba? Kung hindi nagsisi si Judas, naglagipin niyo dito, lumalabas na walang katotohanan kay Kristo. Ibig sabihin, si Judas ang tama. Si Judas ang tama kung hindi nagsisi si Judas. So, ibig sabihin sa kalaunan, ipinakita pa rin ng Diyos na ang katotohanan ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang hiwaga ng salita ng Panginoon. Mga pinigiliw, magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po kayo ng salita ng Panginoon. Amen. Praise God. Isang halimbawa, inumit mo ako na, yes, 1 week. 1 week ago, inumit ako ng Panginoon sa salitang pagpapakumbaba. Hindi sa ibang tao, kundi mismo una sa asawa. You know what? Nagsimula nung February 25. Hindi nakikita ng tao, pero I was struggling. Nag-struggle ako that time. Hindi ko pinapakita dahil ayaw kong maging isa akong stress sa pamilya ko, sa mga taong nakapaligid sa akin. Nagkaroon ako ng matinding, sabihin ko na, awakening ng Panginoon sa akin. God wakes me up dahil matagal akong natulog sa gawain ng Diyos. Yeah, every Sunday nakikita natin nagsishare ako dito. Every Thursday nakikita ng mga kabataan na nagsishare ako dito. Pero I was struggling spiritually. Pero alam mo, itinama ako ng Panginoon, pinalo ako ng Panginoon sa pamamagitan ng sakit. Alam niyo ba na ang tuhod ko that time niya ako anak. Pero I'm trying. Nanginginig ako. I have this one. Ilang beses na akong nagpalit. You know?
And one time, hindi ko na kaya. Papakumbaba. It's not because I have money to go para magpagbat ko. What is 10,000? What is 20? Kaya. Pero sa Lord, hindi ko kaya. I have that money, I can provide. At ang pinakita mo, ang taas mo. Because you have that. Kaya bang i-heal ng takot yung nararamdaman? Nagkaroon ako ng chronic fatigue. Nagkaroon ako na hindi na nalalaman, nagkaroon ako ng chronic fatigue, stress. Wala ka naman akong mag-i-stress na, Lord, lumayo ako. Wala na akong pagpapakumbaba sa'yo. Kaya one time, hindi ako nakatulog.